Palapit pa lamang si Carlos ay nilapitan na agad ni Georgina si Rosenda, halos hindi siya makatingin ng diretsyo sa kaharap nitong si Georgina dahil napakapangit ng tingin nito sa kanya, taas kilay itong sinuri siya ng napakasagad mula ulo hanggang paa, kulang na lang ay pagpawisan siya sa mga titig nito dahil tila sumisipsip ang mga titig nito sa kanyang mga buto. "Why are you with my Kuya Carlos? Are you his secretary or anything else?" Mapanuring tanong pa nito. Tanging bigkas niya dahil hindi naman siya secretary nito at lalong-lalo na hindi naman siya girlfriend ni Carlos. Oo nga at papakasalan daw siya nito, pero pati siya mismo ay hindi niya alam kung sino ba siya sa buhay ni Carlos. Ang pangit naman siguro kung sabihin niya na girlfriend siya nito gayong hindi man lang siya nito niligawan at biglaan lamang ang lahat, at isa pa, pakakasalan lang naman siya nito dahil sa nagalaw siya nito at wala nang mas mabigat pang dahilan. "Are you his girlfriend?" Ang sunod na tanong ni Georgina sa tunong hindi kaaya-aya at wagas kung maliit. Halos manginig ang buong kalamnan ni Rosenda sa tanong at tuno ng dalaga, at dahil sa sobrang tensyon ay napatango na lang siya. "That can't be, siguro pinikot mo siya dahil isa kang babaeng dumidikit sa mayaman para makaahon sa hirap," agarang tutol ni Georgina kaya't napakisap mata na lang si Rosenda. Nahiya na rin siya dahil may iilang mga bisita na ang nakatingin sa gawin nilang dalawa. Mas lalong binilisan ni Carlos ang kanyang mga yapak papalapit sa dalawa. Hindi pwedeng magkausap ng matagal ang dalawa, dahil hindi maaaring malaman ni Rosenda na he is a married man. Agad na hinawakan ni Carlos ang kamay ni Georgina. "Bakit mo ako hinahawakan? Kailangan kong makausap tong babaeng tumaktol pa ng birthday girl." Subalit mabilis na niyang hinila ang dalaga palayo. "Excuse me," sambit pa nito sa babae at dinala niya si Georgina sa kung saan niya iniwan si Zoren. Nasaktan si Rosenda sa pakitungo ni Georgina sa kanya. Sabagay, natural lang naman yun dahil hindi naman siya nito kilala at hindi naman siya imbitado sa party. Di hamak na isa lang siyang sabit kay Carlos, sana hindi na lang siya sumama sa pagtitipon na yun. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya ay tinungo niya ang comfort room. Ayaw niyang makita ng mga tao ang kanyang naiiyak na mga mata. Habang sina Carlos, Zoren at Georgina naman ay nasa isang sulok at nag-uusap. "Georgina, look, please don't act so suspicious," sa harap ni Rosenda. "Ayaw kung may malaman siyang kahit kaunti tungkol sa akin, that I'm already a married man. I know that the two of you are against about this, but I don't need your permission. I need all your support and please, be quiet," buong pakikiusap na sambit ni Carlos. "I hope you're aware about this, Kuya Carlos, dadating ang panahon na malalaman ng asawa mo na may kabit ka, and also, malalaman din ng kabit mo soon na isa siyang hayop na kabit na sumisira ng pagsasama ng mag-asawa. Sana ngayon pa lang kuya ay alam mo na kung ano ang pwedeng mawala sa'yo. Think about this kuya, you're destroying your marriage for the sake of your mistress." Mahina pero mariing bigkas ni Georgina sabay talikod sa dalawa. "You heard that Carlos, she is young but she is right," ang sambit naman ni Zoren tsaka iniwan si Carlos. Muling bumalik si Carlos kung saan naroroon si Rosenda pero wala na roon ang dalaga. Inikot-ikot niya ang kanyang paningin sa buong kapaligiran baka sakali ay nasa malapit lang si Rosenda. Sa CR dumiretso si Georgina, at sa pagpasok nito sa CR ay nakasalubong nito si Rosenda. Napayuko si Rosenda at nahiya. "Sorry, pasensya na, excuse me," aniya kay Georgina sa kanilampasan nito. "Wait," sambit ni Georgina at nilingon naman siya ni Rosenda. "Rosenda, I'm sorry for my questions and behavior kanina, I don't mean it." Malumanay nitong sabit. Ngumiti naman si Rosenda kay Georgina. "Okay lang yun Georgina, hindi ko dinamdam yun," sagot niya. "Rosenda, tumingin ka sa mata ko." "Huha?" Malakas ang boses ni Rosenda. "Sabi ko tumingin ka sa mata ko." May kamalditahan wika pa ni Georgina. Sinunod naman ni Rosenda ang nais ng dalaga para wala ng gulo. Napalunok siya ng makailang beses dahil sa mga titig ng dalaga sa kanya. Walang pinagbago kung paano siya nito titigan kanina, para siya nitong nilalamon ng buhay. Mga titig na may nais ipahiwatig pero hindi niya batid kung ano yun. "Rosenda, I said sorry but that doesn't mean that we are okay. I don't like you. He don't deserve you. In short, you're not for fit for him. Just look at you and look at him. Way too different, right? Know your place and know your position." "Rosenda, hindi ka nababagay sa kanya," sambit nito sa napakaring tuno na halos kulang na lang ay bitbitin na niya ang kanyang sandals at tumakbo palabas ng party, dahil pakiramdam niya ay napakasikip ng lugar na yun para sa kanya. Agad na nangingilid ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata at agad niya ring pinyunas ang mga yon.
Nang makita ni Georgina na naiyak na si Rosenda ay tinaasan lang niya ito ng kilay at tinalikuran. Muling nagpahid ng luha si Rosenda at tumalikod na rin, pakiramdam niya ay sinusunog siya sa lugar na yun, tila kay bigat ng kanyang mga paa at ang buo niyang katawan, napaisip tuloy siya kung ano at kung sino ba talaga siya sa buhay ni Carlos. Naglakad-lakad siya ng walang patutunguhan, basta't puno lang ang kanyang isipan at lutang na lutang ang kanyang diwa. Hindi na namalaya ni Rosenda ang kanyang sarili, basta't sa pagtingin niya sa kanyang paligid ay nasa tulay na pala siya at malayo na siya sa party. Naupo si Rosenda sa semento ng tulay, at doon niya mas pinakawalan ang kanyang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman na tila, ay hindi siya nababagay sa mundo ng lalaking magiging asawa na niya. Hindi niya alam kung bakit umiiyak siya ng ganoon, gayong hindi naman niya batid kung ano ba talaga ang problema, ang tanging nararamdaman niya lamang ay may mali sa pagitan nila ni Carlos. Pero bakit nga ba siya umiiyak? Ang labo naman siguro kung umiiyak siya dahil mahal na niya si Carlos, gayong isang gabi lang naman ang namagitan sa kanilang dalawa. Sa gitna ng kanyang pag-iyak ay lumamig ang simoy ng hangin at sumama ang panahon, subalit hindi niya yun alintana, ang mahalaga lang sa kanya ngayon, ay ang maibsan ng kahit kaunti ang bigat ng kanyang nararamdaman, pamatak ang ulan kasabay ng kanyang mga luha, kasabay ng pagpatak ng mga ulan ang kanyang paghagulhol, tanging iisang ilaw lang ang nagsisilbing kanyang liwanag sa madilim na kapaligiran. Sa kabilang banda naman ay hindi na mapakali si Carlos sa loob ng kanyang sasakyan, habang nagmamaneho at panay ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Halos baliktere na niya kasi pati ang mga table sa party ngunit hindi pa rin niya mahagilap ang dalaga. What the heck? Pabagsak niyang bigkas matapos mahagilap ng kanyang mga mata si Rosenda, nasa tulay ito at nakaupo at basang-basa na. Agad niyang inihinto ang kanyang kotse at mabilis siyang bumaba mula sa kanyang sasakyan. Hinubad niya ang kanyang tuxedo upang itakip ito sa basang-basang katawan ng babae. Akmang itatakip na niya yun sa dalaga, nang biglang malakas na iwinaksin nito ang kanyang mga kamay, at padabog na tumayo habang lumuluha. Sir, ano ba? Ano ba ako sayo? Ano ba tayo? Sigaw niya. Ilang beses ko bang ulit-ulitin sayo na huwag mo akong pakasalan, dahil kaya ko ang sarili ko. Maayos naman ang buhay ko. Kaya kong kalimutan ang lahat. Maayos naman ang buhay ko noong wala ka. At alam ko na magiging okay lang ako, kaya kung lumimo, huwag lang ito. Huwag lang ganito na hindi ko malaman kung ano ako, sino ako, ano ba talaga ako. Nakakabaliw sir, kung may girlfriend ka edi doon ka. Hindi yung ganito na parang may banta ang buhay ko kapag kapiling ka. Okay naman ako okay lang ako. Huwag mo akong isipin dahil okay ako. Ani at saka humagulhol pa ng tudo. Sobrang awa ang nararamdaman ni Carlos para sa dalaga, no one will be blamed kundi siya lang, ang sarili niya lamang. Siya ang dahilan kung bakit ito lumuluha ngayon. He wants her to be in pain but he can't explain himself why he feels so much guilt, hindi na niya namamalayang napapaluhan na rin pala siya sa sobrang awa kay Rosenda, at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Labis ang konsensyang kanyang nararamdaman para rito. Tahan na, wala akong girlfriend. Wala kahit ano, turan niya at hinawakan niya si Rosenda sa magkabilang pisngi. Look, Rosenda, see my fingers. I don't have a ring and I am not married, I don't have a girlfriend too. So please calm down and let's go home, basang-basa ka na at baka lagnatin ka pa. Please listen to me, stop crying now, I'm yours, all yours. Sambit niya at isinubsob ng babae ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Hindi ko lang kasi alam hindi ko lang alam, hagulhal niyang sambit. Sus, you will be alright. Please, stop crying now, ani at saka hinapuhap ang basang buhok ng babae at pati rin siya ay nababasa na rin ng ulan. Tara uwi na tayo, iniaya pa niya at inakay na niya si Rosenda papasok ng kotse. Matiwasay na iniuwi ni Carlos si Rosenda sa villa. Pagkapasok nila ng bahay ay hinila ni Carlos si Rosenda papuntang shower at pinaliguan ito. Jess, baka lagnatin ka pa nito, sambit ni Carlos, bigla na lang siyang natigilan ng nakahawak na pala siya sa damit ni Rosenda, akmang huhuboran na sana niya ito nang biglang nagtama ang kanilang mga mata, kagat labing nena si Carlos nang mabasa niya ang mga saloobin ng dalaga. Malungkot at matamlay ang mga mata nito, tanawing ayaw na ayaw niyang makita.
Iwan ba niya pero ayaw niyang nakikita na ganun kalungkot ang mga mata ng dalaga. Kinagat niya ang ibabang lobby para pakalmayan ang sarili. God damn it! Bigkas pa niya sa kanyang isipan, sabay isinandal niya ang likod ni Rosenda sa pader at siniil ng mga halik ang leeg nito, sabay itinaas niya ang palda nito. He wants to erase that lonely face from the woman, at nais niyang palitan ito ng saya at sarap. Lumantad ang makinis na hita ng dalaga sa kanyang mga mata, at mas naging agresibo siya sa kanyang paniniil. Nais niyang pawiin ang malungkot na naramdaman nito gamit ang kanyang halik, na tila ba ay handa niyang gawin ang lahat, mapasaya lang ito. Mapusok ang bawat halik ni Carlos. Ibinaba niya ang damit ng dalaga kasama ang strap ng bra nito, at hinalikan niya ito sa balikat. Hanggang sa mas bumaba at bumaba pa ang mga halik niya sa katawan nito. Mga halik na nagnanais na iparamdam sa dalaga na siya lang at wala ng iba. Sa sandaling yun ay napalagay ang puso ni Rosenda sa piling ni Carlos. Bumabalik-balik rin sa kanyang alaala ang daliri nitong walang singsing. I will be alright with him, I just need to trust him, aniya sa kanyang isipan habang nararamdaman niya ang kamay nito sa kanyang katawan. Naging palagay ang kanyang sarili dahil baka wala naman talagang itinatago si Carlos sa kanya. Baka natatakot lang siyang maging kagaya ng kanyang ina na isang kabit, at nadadamay lang sa takot niya ang lalaking malapit na niyang maging asawa. Rosenda, ikaw. At ikaw lang, bulong pa nito sabay kagat ng kanyang tainga. Kasunod nun ay ang pagsakop nito sa kanyang dalawang dibdib. Tonight, I will let you feel that you own me and I own you. Uumpisahan natin iyan mula sa pag-ungol mo ng pangalan ko, mapanukso nitong bulong sabay hipo nito sa kanyang gitnang hita. Naramdaman niya ang isang daliri nito na hinihipo-hipo ang kanyang hiya sa labas ng kanyang underwear. Hindi niya tuloy mapakiwari kung nakikiliti pa siya o ano sa ginagawa nito sa kanya. Kasabay nun ang paghawi nito ng kanyang underwear sabay naramdaman niya ang daliri nito sa kanyang pagkatao. While he's playing her ay hindi naman ito nilulubayan ang kanyang mga labi. Napayakap siya sa lalaki habang kusang naglalandes ang kanyang mga kamay sa buhok pababa sa likod nito. Pinunan ni Carlos ang bawat tanong sa kaloob ni Rosenda at naging espesyal ang kanilang gabi. At hindi niya binigo ang kanyang sarili. Napaungol si Rosenda sa kanyang pangalan sa sobrang sarap. Kinaumagahan ay nagising ang dalawa na parang wala silang naging problema. Nakatakda ng ikasal sina Carlos at Rosenda sa loob ng ilang araw. Nakatulog muli si Rosenda at sa muli niyang pagdilat ng kanyang mga mata, ay wala na sa kanyang tabi si Carlos. Nakangiting niyakap niya ang unang ginagamit ni Carlos, at pikit matang dinama ang una na iyon, pakiramdam niya ay katabi pa niya ito. I trust you, aniya habang yakap-yakap ang unan. The telephone ring, at agad niya yung sinagot. Good morning love, bungad bati pa ni Carlos, kagat labing kinilig si Rosenda, dahil sa tinawag siya nitong love at napakalambing pang tinig nito. Good morning din love, nahihiya niyang sambit. Hindi siya sanay na tinatawag siyang love, at hindi rin siya sanay na may tinatawag siyang love. Halos lumukso ang puso niya sa kilig dahil sa kanyang nararamdaman. Narinig niya ang natutuwang tawa ni Carlos sa kabilang linya. Love, open the door, osel nito na ikinagulat ni Rosenda. Door, bakit? Asan ka ba? Hindi ka ba pumasok sa trabaho mo? Sambit niya habang kumakabog-kabog ang kanyang puso. Just stand up and open the door, malambing pa rin itong sambit. Sinunod naman ng dalaga ang nais ni Carlos kaya tumayo na siya at binuksan ang pintuan ng kwarto. Sa pagbukas niya ay bumungad sa kanyang harapan ang matipuno at matangkad na si Carlos. Napatitig si Rosenda sa mukha ng lalaki at doon niya lang napansin kung gaano ito kagwapo. Ang matangos nitong ilong, mga mata na mayroong mahahabang pilak mata, makapal na kilay at magandang mga labi. Dagdagan pa ng undercut nitong buhok na mas nagpalutang ng kapugian nito. Ngumiti ng napakasimpatiko si Carlos, I know that I'm handsome love, I can see it in your eyes. Ngayon mo lang ba napansin kung gaano ka kaswerte to have me to be your soon-to-be husband? But please, love, don't forget to close your mouth, anito sabay isinara ang nakaawang na bibig ng dalaga sabay ngiting muli. Kinilabutan si Rosenda nang marinig ang tinig ni Carlos, pakiramdam niya ay nagsitayuan ang lahat ng kanyang balahibo sa katawan, dahil sa napaka-brusco ng boses nito. His voice was way too cool, too hot, too deep and breathtaking. Do my voice makes you feel hot? Nakakalokong sambit nito,
habang nakaukit pa rin ang mga ngiti nito sa lobby, sabay yumuko and lick her nose. Tsaka palang napansin ni Rosenda na nakahubad pa pala ang kanyang pang-itaas na katawan, at nakalimutan niyang magsuot ng bra bago humarap kay Carlos, ngayon ay malaya na nitong nilalaro ang kanyang dibdib. Kinagat ni Rosenda ang kanyang isang daliri upang pigilan ang kanyang pag-ungol, subalit kinuha yun ni Carlos at may inilagay ito sa daliri ng dalaga, habang hindi nito tinatantanang kakalaro ang dibdib nito. Carlos stopped licking her nose for a moment before he talks again. "Look at your finger," sabi nito at tiningnan naman ni Rosenda ang kanyang daliri, mabilis na gumuhit ang kanyang mga ngiti sa kanyang mga labi na may kahalong galit na tawa nang makita ang singsing na nasa kanyang engagement finger. Rosenda reaction filled Carlos' heart. Rosenda's reaction was way too cute and real compared to his real wife. Allison is so elegant and showered with blessings, at yun ang dahilan kung bakit hirap si Allison na maging masaya sa maliit na bagay, unlike to Rosenda. Hindi ganoon kamahal ang singsing na kanyang ibinigay dito, subalit napakalapad na ng ngiti nito. "Carlos, para ba ito sa akin?" Nagagalak niyang sambit habang namumutawi ang mga luha sa kanyang mga mata. "Seryoso ka? Pakakasalan mo ba talaga ako?" Halos hindi niya makapaniwalang tanong sa lalaki. Hinawakan ni Carlos ang baba ni Rosenda at siniil ng mga halik ang labi nito. Rosenda is way too king person, makikita mo sa mga mata nito ang labis na tuwa at pagpapahalaga, kahit sa maliit na bagay, kumpara kay Allison. Siguro kung si Allison ang binigyan niya ng ganoong klaseng singsing, ay agad na itatanong nito sa kanya ay ang, "How much is this trash?" Malamang ay ganoon ang unang isasambit ng mga labi nito, at itatapon na lang ang singsing na parang walang halaga. "I want that smile, I want you to wear that smile every time, and also," aniya sabay hapuhap sa legs ng dalaga. "Please take care of these two legs, don't scratch them because these are my favorite," anito sabay gawad ng halik sa dalaga. Grabe ang ligayang nadarama ni Rosenda ngayon. Feeling niya ay ang swerte-swerte niya at parang feeling niya ay gumagaan ang loob niya kay Carlos. Hinawakan ni Carlos ang kanyang isang kamay at pinaupo siya sa kama at sinuotan siya nito ng kwintas. "Carlos, parang sobra na yata ang ibinigay mo sa akin," aniya sa tanong nag-aalinlangang tanggapin ang kwintas mula kay Carlos. "There is no too much for my wife," sagot nito at niyakap ang dalaga mula sa likuran at siniil ng halik ang likod nito. "Love, I have to go today. I have another business that is waiting for me. I'll be back maybe after one day, our wedding is all set, I will be right back quick. May aayusin lang ako sa Davao," anito at bigla namang nalungkot si Rosenda nang marinig ang paalam ni Carlos, nais niya sana itong makita araw-araw at makapiling oras-oras. "Ngayon na ba talaga iyan?" Tanong niya sa nalulungkot na tinig at tumango si Carlos mula sa likuran. Nalumbay ang puso ni Rosenda subalit wala siyang magagawa. Ganun talaga negosyante ang mapapangasawa niya. Habang sa kabilang banda naman ay halos mabaliw na si Allison kakaisip sa kanyang asawa, ilang araw na itong hindi niya nakakausap, minsan pa ay nagri-ring lang ang cellphone nito pero hindi man lang sumasagot. Nag-aalala na siya baka kung napaano na ang kanyang asawa. Gulong-gulo na ang kanyang utak, at halos mahilo na siya kababalik-balik sa kanilang pamamahay. Ano na kayang nangyari sa asawa ko? Nag-aalala niyang bigkas. Kapag hindi ka pa talaga makontak mamaya, sweetheart, sasabog na ang puso ko sa pag-aalala, aniya tsaka humarap sa kanyang computer at agad na nag-book ng flight for 8 p.m. Davao to Cabanatuan. Sumapit ang hapon at wala pa ring Carlos ang sumasagot o nakukontak. Hindi na mapakali ang mga paa ni Allison at nangangati na itong umalis, nag-e-empake na si Allison para sa kanyang flight mamayang gabi. Lumipas pa ang mga oras at halos nalibot na niya ang kabuuan ng kanilang bahay sa labis na pag-aalala sa kanyang asawa. Pamatak ang 5 p.m., ay kinuha na ni Allison ang kanyang malita dahil magtutungo na siya sa airport. Nang sa pagbukas niya ng pintuan ay bumungad na sa kanyang harapan ang kanyang asawang si Carlos, at bigla siya nitong niyakap, nabitawan niya ang dala niyang malita at sa sahig sila bumagsak ni Carlos. Mahigpit ang pagkakayakap ni Carlos sa kanyang asawa, at nakasubsob ang mukha nito sa dibdib ni Allison, gumuhit ang ngiti sa labi ni Allison, dahil sa wakas ay ligtas lang pala ang kanyang asawa at wala na siyang dapat ipag-alala pa. Isang hikbi ni Carlos ang bumawi sa ngiti ni Allison,
Napalitan ang kanyang galit ng hustong pag-aalala dahil bakit umiiyak ang kanyang asawa. Hinupuhap niya ang ulo nito at kinalma bago niya ito tinanong. Sweetheart, bakit? Anong problema? Bakit ka umiiyak? Aniya rito. Sweetheart, paulit-ulit na bigkas ni Carlos habang umiiyak. Hindi niya maatim na lokohin ang kanyang asawa at pagmukin itong tanga, subalit kung ano man ang kanyang problema ngayon, ay mas mabuti kung hindi na nito malaman. He just want to cry into his wife's arms, he wants to say sorry to her sa kasalanang kanyang nagawa. Nakipagsiping siya sa isang babae at pakakasalan pa niya ito. Labag man sa kanyang kalooban na lokohin ito, pero labag rin sa kanyang kalooban na iwan si Rosenda, ang babaeng kinuhanan niya ng dangal. Mas lalo pang nagtaka si Allison kung ano nga ba ang nangyayari sa kanyang asawa. Bakit kaya ganun ito kung kumilos ngayon? Allison hugged her husband and let him feel na andito lang siya para damayan ito sa kung ano man ang problema nito. Pagkatapos ng pag-iyak ni Carlos sa kanyang asawa, Allison kissed her husband, a kiss that with care na mas lalong nagpahabag sa loob ni Carlos, yamakap si Carlos kay Allison ng sobrang higpit. I love you sweetheart, I love you, paulit-ulit niyang sambit. Hinawakan ni Allison ang magkabilang pisngi ni Carlos at hinagkan ito sa noo. I love you too sweetheart, nandito lang ako. Makikinig ako sa kung ano man ang problema mo sweetheart, sabi pa nito kay Carlos. Hanggang sa lumalim ang yakapan at halikan ng mag-asawa at napunta na sila sa kama, muling nagsalo ang mag-asawa sa init ng kanilang mga katawan. Allison was way too wild when it comes to lovemaking. Ang ugali ni Allison na minsan ay hirap si Carlos na sabayan ito sa mga eksenang nais nito. Allison wants a acting play minsan. Minsan nais nitong maglaro sila like Carlos is raping her, tie her like a hostage, or torture her. Ganyan ang tipo ni Allison when it comes to bed scene. Minsan nga ay naaawa na si Carlos sa kanyang asawa when he hitting her with full of strength, namumula na kasi ang pang-upo nito na kulang na lang ay magkapasa na ito. Pero yun ang nais ni Allison, she likes it and she moans more wild sa ganoong eksena. When Allison moans and almost to growl, ay nag-iiba rin si Carlos, he turned into a beast sa kama with Allison. Naka-black blindfold ngayon si Allison na parang hostage, at si Carlos naman ay nakasuot ng bonnet like a kidnapper. Naka-doji style ang ginagawa nila, nakapulupot ang mga buhok ni Allison sa kamay ni Carlos habang binabayo siya nito ng sagad. Biglang natigilan si Carlos sa kababayo kay Allison, nang biglang yumarko sa kanyang isipan ang mukha ni Rosenda, wearing the very precious smile. Nagtaka si Allison kung bakit tumigil ang kanyang asawa mula sa kababayo sa kanya. Oh, keep going sweetheart. Keep going. Utos ni Allison na nag-uumpisa na itong mayrita sa pagkabitin, pero wala nang Carlos ang gumagalaw sa kanyang likuran. Sweetheart, keep going, galit na bigkas ni Allison, at halata sa tuno nito na nais pa mag-explore sa kama. Sweetheart, I'm tired, maybe let's do it tomorrow, sambit ni Carlos sabay bunot ng kanyang alaga sa pagkatao ni Allison, at tinanggal ang bunnet costume niya. Pagalit na humarap si Allison sa kanyang asawa. Sweetheart, let's do it come on. Nakakabitin naman sweetheart, do it again. I want it more. I need more. Ilang araw ka kayang wala. You need to do your part for me. You have to make me happy. Anito sa nauritang tinig. Sweetheart, pagod na ako, I'm sorry, I want to rest myself. Tanging sagot ni Carlos sa asawa at humiga siya sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Ayan na. Sorry ha, sweetheart, what the hell? You're no fun at all. Aanhin mo yang malaki mong noto kung boring ka naman sa kama. Galit na sabi ni Allison sabay padabog na umalis sa kama, may pairap pa ito ng mata. Sa gitna ng gabi ay umalis si Allison sa bahay nilang mag-asawa, habang nagmamaneho ito ay may tinawagan itong isang tao. Habang si Carlos naman ay nakahiga lang siya sa kama subalit hindi niya magawang matulog. He lied to his wife na pagod siya, pero ang totoo ay ayaw niyang makipagkama rito, dahil sa bawat naaalala niya ang mga matatamis ng ngiti ni Rosenda ay nakokonsensya na siya. He can't explain it to himself dahil ang nais niya ay ang masaktan si Rosenda, subalit salungat ang kanyang nararamdaman ngayon. It seems like he don't want